Paano? Sigurado na, Jerry, April 6, yun na nga ba yung schedule ng laban mo kay Vorapin? Last week, tinawagan ko ako last Saturday na April 6, yung tinatid na schedule. Although hindi pa ako nakasign ng contract, pero yun ang pagkasabi sa akin. So, ako naman naniwala na talagang matutuloy na yan. So, talagang paghandaan natin yan. Sino makausap mo rin na, Jerry? Golden Boy, ATS? Tama. Aside sa Golden Boy, pati yung si Billy King, yung co-manager ni Pete. So, ano yan? Parang 100% naman? 90%? Gano'n ka sure yung laban? Sabi niya sa akin, almost na daw. Almost parang done deal na. Na pagkasabi niya sa akin. So, inantay ko lang yung talagang confirmation na yung date, saka yung pagkalam ko sa Aranita. So, sabi ko lang, as long na final na, kaya ko lang ng ticket para alis ako agad. Ikaw lang ba mag-isa pupunta sa US? Kasama ko si Mike Parenas, pati yung kapatid ko at trainer din na si Jonathan. Nabanggit mo rin sa akin, kwento mo rin sa akin, Jerry, na parang ang plano rin ata is sana, kung hindi talaga natuloy ito, mailagay ka ng undercard ng Joe Calzaghe, Bernard Hopkins at kalaban si Ponce de Leon. Ano ba nangyari doon sa usapan na yun? Tama, hanggang ngayon parang di rin pa rin slash dahil yun nga, Golden Boy promotion yung Hopkins Calzaghe. So if ever or worst come to worst na hindi matutuloy yung laban namin dito ni Vorapin, so malamang nandun ako mapasok yung Hopkins Calzaghe by April 19. So may chance pa rin yun? Tama. So, pagpunta ko ng US, parang pag hindi mo yung matuloy, at least mayroon tayong ibang option. So, at least maganda yung nangyayari pa sa ngayon, no? Dalawa options mo. Isang Ponce de Leon at isang Vorapin sa Araneta. Tama. Pero kailan daw mapafinalize lahat? Inantay lang yung pang pag-aalas sa akin, inantay lang yung confirmation from ABS-CBN. Within the week or in the next siguro, week? Malaki na siguro 1 week. 1 week. Matagal na yon. Matagal na siguro 1 week. Ito sa'yo ba, Jerry? Balikan natin yun sa'yo. Naalala ko na rin, meron ka bang, parang, compared 10 years ago, if you compare it 10 years ago, meron ka ba nakikitang difference sa'yo o parang ganun pa rin yung pakiramdam mo? Mahirap magsabi, yung sarili ko, pero yung exposed na boxing talagang love ko eh. Kaya, of course, wala sa akin, parang noon at sa ngayon, parang pareho lang. Pero, siyempre, mas challenge yung hindi ka pa naging world champion dahil gusto maging world champion. Sa akin naman, ang part ko ngayon, na challenge ko, gusto kong mag 3-time division world champion bago ako mag-retire. Sa ngayon, 2 times na ako. So, kailangan ko ng isa. So, yun ang challenge ko before the year end. At siguro, pag makuha ko yan, siguro tapos na ako. Saka napakasaya ko ng... pero hindi yung ba nagiging idol yung isa sa mga bossing mo dyan sa Golden Boy Promotions? Sina Oscar de la Hoya, si Bernard Hopkins. Ito, 42. Pero ano pa rin, ang ganda pa rin ng kondisyon eh. Yung ba, pumapasok ba sa isip mo yun na siguro kung kaya ko pa, mga 3 years, laban pa rin ako? Bernard Hopkins, parang exceptional yun eh. Talagang, I don't know, ang ganyan sa katawan niya na hanggang ngayon, napakagaling pa rin. Pero naisip ko rin yan, pero hindi ko siguro antayin na baka masira pa yung katawan ko. So talagang isa lang yung pangatlong title lang, yun lang ang target mo. Tama. At saka gusto ko na rin, kahit paano, gusto ko rin magbigay ng tayo ng pamilya ko na talagang napabayaan ko na lalo na pag nagtitraining ako, yung hindi lang ako nagsisirvisyo, pati sila, lalo na yung mga anak ko na wala ko sa tabi nila sa pagtulog o sa pag-alaga sa kanila. Baka si Goody na maging challenger mo niyan kapag nagtagal pa tayo. Talking about Goody, mahal na mahal ko yan. Nga pala. Nga pala, Valentine nga, nakakaingit naman kayo lahat dyan, Of course, mahal na mahal ko yung asawa ko, inspiration ko yan.